So, naintindihan na? Al-aslu fil asya, wal-aslu fil manafi', wal-aslu fil at'ima, wal-aslu fil masharib, o al-ashriba, al-hil wal-ibaha. Ang original na hatol, pangkalahatan, ang original na hatol sa lahat ng bagay sa mundo at mga bagay na may pakinabang, mga pagkain, mga inumin, mga damit, lahat ay halal. Pangkalahatan, halal. Pag pupunta ka sa gubat, lahat na makikita mo dyan, anong hatol? Basta gubat mo. Alam nga na papapasukin mo, hindi mo gubat. Sabi ng Ustad, basta gubat, siyempre trespassing ka naman pag hindi mo lupa. Pero kung pinasok mo gubat mo, which is, namana mo yung kagubatan na yan, sa mga lulo mo, hindi mo alam ang nilalaman. Tama. May mga puno dyan na hindi mo kilala. May mga hayop dyan na mahuhuli mo, hindi mo alam. So, ang original niyan, halal. Pero pag-usapan muna natin, ano yung mga bawal? Para kahit makikita natin yung katangian sa kanya, alam mo na hayop na yan ay haram. Ang pagkain na yan ay haram. Ganun lang. Lahat ng haram, konti lang ang haram sa Islam. Ang marami ay halal. Di ba magandang Islam? Pero sabihin nila, bakit kayo mga Muslim, di kayo kumakain ng baboy? Baboy lang ba ang halal? Ay haram? Napakaraming halal. Nandiyan ang baka, kalabaw, tupa, manok, baboy lang yung Pero babanggitin natin na. Ano yung mga haram? Una, binanggit ng Allah sa Quran na haram. Baboy. So, isa-isahin natin yung baboy, yung haram. Bakit bawal yung baboy? Kasi binanggit ng Allah ang salitang baboy sa Quran na bawal. Sabi ng Allah, hurrimat alaykumul mayta waddam walahm al-khinzir. Ipinagbawal sa inyo ng Allah ang hayop na patay na hindi nakatay. Ibig sabihin, lahat ng hayop na hindi nakatay, haram. So, hindi siya dahil bawal. Pero kasi hindi na duman sa katay, kaya siya naging haram. Kaya mga hayop na nabangga sa kalsada na hindi nyo naabutan ng kanyang buhay, patay na, nung makita mo, hindi mo na pwedeng lutuin yan. Kasi haram na siya, kasi hindi mo naabutan. Pero Ustad, paano kung gumagalaw pa yung paa, gumagalaw pa yung buntot, o may hininga pa siyang naabutan, anong gagawin mo? Katayin mo na. Sabihin mo, Bismillah. Kahit saan nakaharap yan, takbo ka na, kuha ka na ng kutsilyo, Bismillah. Basta naabutan mong buhay pa, pag nakatay mo na, halal. Naintindihan? So, magiging halal siya sa pamagitan ng pagkatay. Pero hindi lahat ng hayop kailangan katayin. Ang nasa dagat, hindi mo kailangan katayin ng sa dagat. Kasi sabi ng propeta, halal na yung diretso. Ba't mo pa katayin yung alimango dyan? Ba't mo pa katayin dyan yung pawikan, yung hindi mo na kailangan katayin mga yan. Diretso na yung lutuin. Okay? Ang pinag-usapan natin dito, mga hayop sa lupa muna. Ang usapan natin, hayop sa lupa. Kasi tapos natin sa tubig. Lahat na nakatira dyan, ulihin mo, lutuin mo diretso. Ang pinag-usapan natin sa lupa, kailangan katayin. Pero una na pinagbawal ng Allah na hayop sa lupa, baboy. Baboy, bakit bawal ang baboy? Kasi binanggit ng Allah sa Quran na bawal ang baboy. Alam niyo yung baboy? Nag-iisang hayop sa mundo na kahit lutuin mo sa kumukulong tubig, hindi na mamatay ang uod sa katawan niya. Hindi naman ipagbabawal ng Allah yan kung makakabuti naman sa atin. Alam niyo, si Jesus sa Christian, si Jesus tinatawag na Jesus, sa Islam si Isa alayhi salam. Pagbabalik siya sa mundo, kasi nag-iisang propeta na may katibayan na buhay hanggang ngayon, si Isa alayhi salam. Lahat ng propeta patay na. Isang propeta lang ang buhay hanggang ngayon. Sino? Si Isa alayhi salam, Jesus, sinasamba ng mga Kristiyano. Siya lang ang nag-iisang propeta na buhay hanggang ngayon. So bakit siya buhay? May layunin ng Allah, may wisdom ang Allah. Babalik siya sa mundo bago magunaw ang mundo. Ano ang mission niya? Kabilang sa kanyang mission sa pagbabalik sa mundo, lahat ng baboy papatay niya. Imagine, lahat ng baboy? Kung halal ba naman ng baboy, papatay ni Jesus yan. Kaya naman ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang sunnah, ibig sabihin ng sunnah may gantimpala pag ginawa mo, wala kang kasalanan pag hindi mo ginawa. Ang pagpatay ng baboy, sunnah. Ang pagpatay ng baboy, sunnah. Kung may alaga kang baboy, di patayin mo na. May gantimpala ka din. Okay? So, ito yung isa sa mission ni Jesus sa pagbabalik sa mundo, papatayin niya lahat ng baboy. Pangalawang mission niya, lahat ng cross puputulin niya. Kung sasambahin ba naman siya sa cross, bakit niya puputulin lahat ng cross?
At walang Kristiyano at Hudyo sa pagbabalik ni Jesus maliban kikilalanin niya siya ay propeta lamang. Pero wala nang paida. Hindi natatanggapin yun. Makuha? So, ang baboy ay haram dahil binanggit ng Allah saan? Sa Quran. Okay, lahat ng haram, binanggit na ang dalil. So, pag hindi nabanggit ang katibayan, ang original, halal. Ganun kadali.